Purihin ng Diyos. At ngayon po ay pagdiriwang ng ating Rosh Hashanah. Ito po ay the head of the year. At madalas nga ay mas naging sa atin din, naririnig natin yung Happy New Year. Pero ito po sa Israel, hindi New Year. Laging head of the year. Head of the year, pasimula. Ibig sabihin nun, good year. Sa atin namang mga gumagamit ng Gregorian calendar, tinatawag natin itong New Year at madalas ang pagbati. Ano ang pagbati? Happy New Year. Parehas din, pero gusto ko pong malaman nyo, ito po'y good and sweet year for Israel. Amen! Kaya dapat ay makita natin yung pagbati nila, hindi lang basta Shana Tova, yung kabuuan po nito, Shana Tova, Umetuka, hallelujah, hindi kasi tayo Jewish tang, Umetuka, ibig sabihin, good and sweet year. Amen. So, Shana means beautiful. Lily, God is gracious. Hallelujah. At kanina po sa pagpapasimula, wala po ito riyan, subalit inihayag ng Panginoon, Psalm 65:11, nais ko pong basahin, pwede rin i-post, at gusto ko pong makita natin, now is the head of the year, meaning in Psalm 65:11, sa Tagalog muna, sapagkat ang ipopost ng ating kapatid ay siguradong King James Version. Yan lang yata ang meron sa atin. Sa Tagalog, sabi diyan, iyong dinudulutan ang taon ng iyong kabutihan at ang iyong mga landas ay pumapatak ang katabaan. Hallelujah. Sa wikang Banyaga, iyan po from the King James Version, thou crownest, nabulol na ang pastor, thou crownest, kung bakit kasi yung English nila nung mga 16th century, iba, thou crownest the year with thy goodness and thy paths drop fatness. Tayo pa'y manalangin. Amang banal, salamat po na sa umagang ito'y nagkatipon ng iyong mga anak. At kanina pa lamang po, marami ka nang ipinahayag, marami ka na pong ginawa. Sa paghahanda pa lamang, sa pagdalo sa iyong gawain, Lord, sa pakikinig ng iyong salita, kumikilos ka na. At nag-uumapaw po ang kagalakan ng iyong mga anak sapagkat muli pupunta kami sa iyong tahanan. At bahagi ng paghihintay sapagkat ito pa'y pagdiriwang ng pagbabalik mo, not just a year, a beginning of the year, but preparation that soon we will be hearing. Yes, we will be hearing with our ear, and we will be seeing with our eyes. And we will be with you, Lord, in that rapture day when you will get us for a great meeting in the air. And the sound of the trumpet will be heard by those who are waiting for your coming. Only their ear can hear. Lord, kami kabilang doon sapagkat kami nagnanasa ng first batch. And we believe, Lord, sangayon sa pananampalataya, and you will give us and increase our faith for that. To believe you. Sapagkat sa John chapter 14 verses 1 to 3, inihayag mo po. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions.
If it will not so, I will not tell you. But I go to prepare a place for you. And when I go and prepare a place for you, I will come again. Lord, sabi mo po, I will come again and receive you unto myself. Makakasama ka po namin sapagkat sa bahay ng Ama, naroon ang tahanan na ipinaghahanda mo, inihahanda mo para sa amin. Sa langit, at nariyan ka po, inihayag ng kasulatan, nakita ka ng marami, nariyan ka sa langit, iyan ang iyong tahanan, iyan ang iyong luklukan. At dito sa lupa, Panginoon, na pansamantalang tinutuloyan namin, kukuhanin mo kami soon sa pagtunog ng pakakak, sa pagtunog ng trumpeta. And we believe as we celebrate today this Feast of the Trumpet, you are preparing our hearts and every believers and every saints, hallelujah, to hear that sound of shofar, the heavenly sound calling us. Come up here. Come up here. Come up here. In the name of Jesus, we pray. Bless this worship service. Grant, Lord, I pray, the desires of every heart. Be filled with the Holy Ghost and fire. In Jesus' most holy name. And in your silence, beloved, in agreement, say amen. 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 Amen! Yes, hallelujah. Glory to God. Praise the name of the Lord. Glory, 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 glory. Hallelujah. Gusto mo ba ng matabang lupa? Ibukas mo ngayon ang iyong puso. Sapagkat tataniman ka ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Though I prepared some lessons, some outlines, yet I might be some other plate, some other teaching as the Spirit lead. And I believe, kanina po ay habang naghahanda ang aking kaisipan, ang aking puso, ay something is happening within my spirit. But first, gusto ko pong sabihin sa inyo yung naging patotoo ko. Madalas, the miracle I receive while we are celebrating the same celebration we are observing today. Hallelujah. Glory to God. The miracle I received from, hindi po siguro minanang sakit sapagkat, ewan ko, sabi ng mga doktor, minana sapagkat ang aking ina, ang aking ama, ang aming lahi ay may problema sa puso. Mahina kaya yung aming, ano ba tawag doon? Genetic ba tawag doon? Mahina kaya yung aming parting yon? Siguro, pero yun ang sakit ng lahi namin. Puso. Yung aking ina, while maraming taon na, during medyo kabataan pa niya, nadadala pa namin siya sa Philippine Heart Center, nakitaan ng lamat sa puso. Lamat. Lamat ba tawag doon? Yung scar, tawag doon. Lamat nga, ano? Yung nag-keloid sa puso. Kaya sabi ng cardiologist, malakas ang katawan ng nanay niyo. Bihira ang nakakatagal ng atake sa puso kung ganyang kalala. But still, he lived for many years. Balik sa akin. Many years, sabihin mo nga many years, on and off ako sa hospital. Anong kaso? Heart ailment.
twice, my heart attack, dinadala ko ng iba. And yung last na heart attack, ang nagdala sa akin, si Pastor John. And the miracle that time, sasabihin nyo, akala ko ba yung miracle mo rito? The miracle that time, I was in the emergency room, lying, grasping for breath. Sabi ko kay John, nung nagkakape kami, masipag kami magkaping mag-ama. Sinasakal ako. Masakit ang aking dibdib. Galing pa nga sa pagmamaneho sapagkat walang tigil yung mission field papunta sa iba't ibang lugar, papunta sa Nueva Ecija, nagmamaneho pa. Ganon kalakas ang katawan, but then, dumating yung final. At doon sa hospital na yon, if you can remember Bishop Ted Malangin, naalala nyo ba siya? Tinawagan ni John. Sinabi yung kaso ko at sa telepono, sinaway ang espiritu ng kamatayan. And my health was restored. Naramdaman ko yung nabuhay yung aking katawan. Ganun ng Diyos. Amen. Instant. Pabaya ang badyola. Sabi nila lahi ng sakit sa puso. Pabaya. That was many years. Matagal na yon. Hanggang sa naging paulit-ulit sapagkat pabaya, tulad ng marami, walang tigil sa sarap kasi ng masarap na pagkain na nagpapahirap sa blood circulation at sumisira sa puso. Ang sarap nun. Hindi ko na sasabihin, baka magalit kayo. Baka hindi na kayo kumain mamaya ng mga dala ng kapatid natin sapagkat yun yung gustong-gusto ko. Hindi ko na sasabihin, pabaya. At ang isang masarap sa akin, steak. Hindi naman yung medium, ang gusto ko naman medyo well done. At hindi lang beef, ang gustong-gusto ko yung lamb. Yan palang matinding mataba. Pagkain ng mahirap yan . Hindi yung steak dati na maraming sibuyas. Niluto sa toyo, may suka, may kalamansi. Ito hindi, talagang iniihaw doon sa mga restaurant at napakasarap. Kaya tumaas ang cholesterol, tumaas ang triglyceride, tumaas lahat ng nasa body system, lahat ng blood system, hanggang sa yung puso. And finally, sabi ko nga nung nakaraan, ang aking may bahay nasa ospital. Ako naman, walang tigil sa pagpila sa cardiology sapagkat I am also, hallelujah, suffering from heart problem. And worse, sapagkat mahilig ngang kumain, ang sugar, hindi na mapigil. Galit na yung endocrinologist, yung espesyalista sa blood sugar, galit na. Ayoko na sa'yo, di na kita gagamutin. Pipigilan ko na yung sekretary pag nagpakonsulta ka. Ayaw na niya sapagkat ayaw bumaba yung sugar kahit nag-i-insulin. And that day, in that place, sa lugar ni Brother Michael, I got that miracle. Hallelujah. Pastor, nagpa-doktor ka ba? Oo. Hindi nung oras na ako'y nagka-miracle.
a week or 2 weeks probably after na nag-blood chem kami, sama-sama kami, hindi naman kasi ako nagpapa-blood chem na mag-isa, gusto ko may kasama para yung kuha ng dugo, kasi masakit din naman yung kuha ng dugo. Ano? Pag nakikita mo yung haba ng hiringgil at saka yung sinisip-sip na dugo, ayaw ko yun. Kaya lang, kailangan, dapat may kasama. Yung huli nakasama ko yung may bahay ko, pero dati pati sila Yumi, sinasama namin. Alam mo, sabi ng doktor nung kami magpunta, 2-3 weeks after that miracle, doon sa lugar na yon, nagwawagayway ng panyo. Sabi ng doktor, sapagkat yung folder ko roon, gano'ng kakapal no? Mga blood chem doon, mga konsulta, lahat ng ginawa sa akin doon sa ospital na yon. Ganyan nakakapal yung folder ko, parang part 2 na yun ang folder Sabi niya, sa'yo ba ito? Opo, Dok, baka naman kay John ito. Akin po yan. Sapagkat alam nyo, walang araw yung reading sa akin. Puro normal. Amen! 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 Kaya doon pa lang sa doktor, cardiologist, may clean bill of health na because of the miracle in this place. Amen! Sino yung gusto ng miracle? I want you to claim your miracle sapagkat noon ay inangking ko yung himala ko. Amen! Kung gusto mo ng himala, sabihin mo kay Lord. Si Bartimeus, bulag, hindi nakakakita. Siyempre, bulag Pastor naman, palabiro. Hindi nga nakakakita, kaya bulag. Bulag nga kaya hindi nakakakita. Ang kanyang sigaw, Jesus, na anak ni David. Anong kasunod? Maawa ka sa akin. Pansinin nyo, yung una, Jesus, ang isinigaw niya, he acknowledged the presence and the power of Lord God Jesus. Hallelujah. I-acknowledge mo nga, Jesus. Ako ang hina naman. Sumigaw ka nga, Jesus! Alam mo, si Bartimeus ang sigaw niya, nainis yung mga tao. Nainis! Jesus! Naririnig naman ni Lord yun. Kaya lang, ayaw tumigil ng pagsigaw. Jesus! Sumigaw ka nga. Jesus! Hallelujah! May isang nakaramdam. Congratulations, Ate Grace. Ika-3 Rose Hosanna na ron niya ngayon dito. Ika-3, kaya sabi ko sa kanya, si Lord, 3 taong kasama yung mga disipulo. Hallelujah. And on the 3rd year, iniwan na yung mga disipulo. Ipinagkatiwala sa banal na Espiritu Santo. And the church expanded hanggang ngayon. Because of the training of those disciples who was with Jesus 3 years. Ilang taon na kayo kay Lord? Pastor, simula na ako'y magkaisip nandyan ako sa church. Ba't ganyan ka pa rin? We have to experience the great act of God and use what we learn from God. Amen. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Sabi ni Bartimeus, Jesus, Son of David. May kasunod. Have mercy on me. Jesus, na anak ni David, maawa ka sa akin. Amen. He expressed what he needs. Sasabihin mo kay Yahweh. Yung awit natin, sabihin mo kay Yahweh, lahat ay mangyayari. Amen! Kaya nang si Bartimeus sumigaw,
pinagalitan, pinigil. Walang tigil hanggat hindi siya napapansin ng Panginoon. Kaya habang sumisigaw, sabi ng Panginoon, tawagin si Bartimeus. Tawagin siya. Tinatawag ng Panginoon nang tumatawag sa kanya. Amen! Tinitingnan ng Panginoon ang mga ang mga nagnanais ng kanyang presensya. Tumatawag ka ba kay Lord? Salamat sa inyo mga amen. Tumatawag ka ba kay Lord? Oh, glory! Tawagin si Bartimeus. Tawagin si Bartimeus. Kaya nung 2019, Feast of the Trumpet, tumataas ang kamay ni Angelito Badjola, ang panyo naming mag-asawa, nagwawagayway. Sabi ni Lord, tawagin yung maputing buhok. Tawagin yung sumisigaw, nagpupuri. And I received the miracle. Amen! Si Bartimeus tinawag at pagkatawag, sabi sa kanya, Bartimeus, tawag ka na ng Panginoon. Alam mo ginawa ni Bartimeus? Ibinalibag yung balabal. Yung balabal na yung palatandaan, dapat siyang iwasan sapagkat bulag. Ngayon, yung mga bulag natin, may tungkod. Kung ikaw ay nagmamaneho at nakita mo yan, iwasan mo. Sapagkat di niya nakikita yung paligid. Inihagis yung kanyang balabal and immediately, hallelujah, tinanong siya, anong kailangan mo? Sabi siguro ng Bartimeus, nakikita naman ako ni Lord. Hallelujah. Anong kailangan mo? Lord, that I may receive my sight. Sabihin mo kay Lord ngayon, anong gusto mo? Amen. Nung itinaas mo yung kamay mo, yung panyo mo, ano sabi mo kay Lord? Meron ka bang hiningi? Meron ka bang hiningi? Sabihin mo kay Lord, Lord, marami na po akong utang sa tindahan, di na po ako muling makautang. Ayaw na akong bigyan ng katabi ko, yung kabila po, meron pa, pero nag-uusap naman po yung may-ari ng tindahan na yun, kaya ayaw rin akong pautangin. Lord, darating po yung maniningil ng inuupahan namin bahay, 3 buwan na, palalayasin na kami. Kung ikaw ay humihingi kay Lord, ngayon, ano man yun? Thank you, Pastor. Ano man yun? Glory. Alam mo, I was trying to look at the secrets of the Jewish people. Bakit lagi silang humihingi kay Lord? Bakit? Tracing dun sa experience ng kanilang mga ninuno. Not Abraham, but the children of Abraham. Gusto ko pong tingnan natin yung, nandiyan po yan sa plate, pero ito po'y inihayag ng Panginoon at gusto ko pong makita natin. In plate number 7, sabi po dyan, and the Lord said to Moses, say to the Israelites on the first day of the 7th month, ito po almost September and October, you shall observe a day of solemn sabbatical rest, a memorial day announced by blowing of trumpets. Sino yung umabot kanina nung? Sino yung umabot nun? Lahat? Yung hindi umabot, magtaas ng kamay. Kasi lahat ay umabot. Yung hindi umabot, the blowing of trumpets. A holy assembly
Ye shall do no servile work on it, but ye shall present an offering made by fire to the Lord. Alam nyo, ginawa ito ng Israel. Since then, nang iutos sa kanila. Ginawa nila. Sinunod. Kaya hanggang ngayon, solid ang Israel. Because they obeyed God. Mga Kristiyano ko minsan kaunti, parang napakahirap ng gawin. In book of Numbers, next plate, Numbers 29 verse 1, celebrate the festival of trumpet each year. Taon-taon. Taon-taon. At gusto ko pong makita natin, kaganapan nito, tinration nila. Back then, hallelujah, in their journey to the promised land. In Exodus chapter 19, plate number 12 please. Exodus chapter 19, gusto ko pang tignan lamang natin and we will concentrate in this particular event sapagkat yung Feast of the Trumpet is about, hallelujah, great acts of God. Gusto ko pang makita natin yan. Sabihin mo nga, great acts of God. Dakilang pagkilos ng Diyos. Wala nang sumunod. Dakilang pagkilos ng Diyos. Pagka po needing to confirm, to affirm, to say, kailangan nang gagaling sa puso. Amen. Sapagkat out of the abundance of heart, sabi ng Panginoong Yesus, mouth speaks. Sabihin mo nga, out of the abundance of my heart, I speak. I speak because I believe. I believe because I am a saint of God. Pinagpala. Amen. Angkinin natin yun, kaya we have to speak it up. We have to declare you are the blessed of the Lord. Amen. 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 Glory. Oh, glory! Pasensya na kayo, ako kasi na-convert sa ganitong ministry. Hallelujah. Back then, di pa kami mag-asawa. Nandiyan po yung niregalo ng Diyos sa akin. Talagang sigawan na ron sa maliit na tipunan ng mga mananampalataya doon sa Cabanatuan City. Ang liit. At ang upuan namin noon, hindi ganito kaganda. Ang upuan namin noon, yung bench na ginawa lamang ng mga matatanda, na pagka sumandal ka, mahuhulog ka. Bench ang tawag doon. But when the congregation starts singing and worshiping God and praising God, di mo na maririnig ang sarili mo. Puro papuri sa Diyos. Puro papuri sa Diyos. Ngayon ang ganda, may drum set, may keyboard, may gitara. Yung gitara, merong bass, merong ano ba tawag doon sa magandang gitara doon? Ha? No, yung meron yatang isang ukulele, meron yung gitarang kapak, yung walang microphone, acoustic. Pero ang masarap, lahat ng gusto ng tambourine, gumagawa ng tambourine, alam mo kung ano ginagamit? Tansan. Pinipit na tansan. Hallelujah. O, purihin ng Diyos. Tutuloy po natin. Now, I have to make it short.
In Exodus chapter 19 verse 16, ito po yung pinasimulan ng Feast of the Trumpet. Sapagkat ipinapaalala ng Diyos, dapat malaman nila taon-taon may ganitong kaganapan. And this is about the meeting of the saints and of the Creator. Andiyan ka ba? Are you willing to meet the Creator? Pastor, hindi pa naman ako mamamatay. Gusto ko ng mahabang buhay. Gusto ko pa makita yung mga apo at mga apo ng apo ko. Pero soon, we will be meet the Creator. Kung ang iniisip mo, mamamatay ka na, you are wrong. You have to read the Bible that when you meet the Creator, it will be, hallelujah, a grandeur meeting, a royal meeting with God. Alam mo, halimbawa ng Matthew 25, tulad ng isang kasalan. Meron bang kasalan na patay? Yung inatake, yung aksidente? No. Ang kasalan talagang kasiyahan, amen. Nagpupuris. Talagang hindi mo malaman yung paggagayak nila sa kanilang mga kasuotan at pati yung mga kakainin. Pati pang regalo. Ano kaya yung kasalan ni Lord? Glory! Basahin na po natin. Exodus 19:16. Yung nandyan po ay New Living Translation. Titingnan po natin and in a very concise presentation. Gusto ko pong makita natin. As you read your Bible again, after this, tingnan mo ang kaganapan sapagkat this is a prelude of the rapture you are going to experience. Anytime from now. Walang excitement yata, ano? Ang Kristiyano dapat excited. Palagay ko lang, hindi ko naman masiguro. Siguro yung excitement ko in 1969, dala-dala ko hanggang ngayon sapagkat ang pinag-uusapan namin noon lagi. Lagi. Kahit na ang nakikita ko yung aking may bahay, dalagita pa noon. Sa totoo po, bata kaming nagkaroon ng ugnayan na siya kasi 16 lang. Kaya bata. Pero tumibok ang puso. At ang pinag-uusapan noon, ang babata pa namin, rapture. Rapture. 50 taong mahigit na rapture pa rin hanggang ngayon. Kaya yung excitement namin, gano'n pa rin kasi matagal na kami naghihintay. Ikaw ba nasasabi ka na ron? Lalo ka masabik sapagkat lahat ng sinabi ng Panginoon na kaganapan, sabi po ng mga maraming mangaral, almost fulfilled. Almost fulfilled. Almost fulfilled. Oh, excited ka dapat sapagkat nagaganap na yon. Malapit na ang kasalan. Woo! Glory! Praise the name of the Lord. Kaya in Exodus chapter 19 verse 16, plate number 12, hallelujah. Sabi po diyan, on the morning of the third day, maganda pong makita nyo yung buong kabanatang yan, pero kinuha ko lang po yung portion na kinakailangang pag-usapan at bigyan natin ng kasabihan. On the morning of the third day, thunder roared and lightning flashed. Yun nga lang bahagyang kulog sa amin. Pag sinabi ko kayo dyan, ang lakas ng kulog. Oo, nakakagulat nga. Malakas na kulog sa kabundukan ng Sinayang nakita at narinig nila. Amen. And a dense cloud came down on the mountain. Talagang ulap, bumaba. There was a long blast from a ram's horn and all the people trembled. Hallelujah. Nanginig. Sabihin mo nga, nanginig. In verse 18, all of Mount Sinai was covered with smoke
Because mas malakas siguro yung blasting ng ram's horn doon. Yun ang shofar. The Lord had descended on it in the form of fire. Kaya yung Pentecost, Day of Pentecost in Acts chapter 2, is similar dun sa pagbaba ng Diyos in Mount Sinai. Kaya, tignan natin, napakahalaga. I-treasure mo, kapatid. I-treasure mo. The Lord had descended on it in the form of fire. The smoke billowed in the sky like smoke from a brick kiln, and the whole mountain shook violently. Katindi, no? Parang malakas na lindol ang bumalot sa kabundukan ng Sinai. Imagine, naranasan ng 3 milyong tao. 3 milyon nga ba? Estimate po ng marami. But computing from the written word, 600 men, may asawa, may anak, may biyan ng babae. Kasi kabilang ng lalaking biyan, ano? May biyan ng lalaki, may biyan ng babae, may auntie. Kaya estimate ng maraming scholars, this is about 3 million. And when they are gathering doon sa Mount Sinai, sapagkat inipon sila ni Moses at may gagawin ng Diyos, sabi po ng mga mangaral, ito yung panahon, ito yung oras, ibinigay ang 10 utos ng Diyos. Imagine, ayaw pansinin ng 10 Commandments ngayon, pero ito'y ibinigay ng Diyos, isinulat ng daliri ng Panginoon. Bakit babaliwalain mo? At naroon, walang ibang Diyos, ako lang, sabi ng Panginoon. Yun yung sinasamba dapat ng mga banal ng Diyos. And the mountain was shaken, tulad siguro ng lindol sa Morocco, walang natira ron sa bayan. Malayo pa yung estimate nila kasi ang nawawala, mas marami sa nabilang nilang patay. And the earth was shaken, pero walang namatay sapagkat dinalaw sila ng Diyos. Amen. Dinalaw ng Diyos. When the trumpet was sounded, ang narinig lamang nila, hallelujah, tila tunog ng pakakak. And the people was shaken. Sabi nila kay Moses, Moises, nakakatakot naman. Bakit ka matatakot? Ba't di ka nga matatakot, kapatid? Mula sa langit, bumababa ang apoy, nandun ang ulap, naroon ang kidlat, naroon ang kulog. Ang yung tinutuntungan gumagalaw, hindi ka man matatakot. But in the day of rapture, kung mararanasan yon, hindi ka nahahanap ng mamamagitan. Bakit? Ikaw mismo ang kakausapin ng Diyos. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Antonio! Hindi ka na makakasagot kasi lulutang ka. Hindi siya bababa sa lupa in that day. Ikaw ay kukuhanin niya doon sa cloud. And note, pag tinignan mo yung 1 Thessalonians chapter 4, starting 16, mga nangamatay, mabubuhay. Bakit? Kasi yung tumawag ay buhay. Amen.
Yung inihinga sa nilikhang si Adan. Buhay! Amen! Ang humihinga sa iyo, buhay. Yung pintig ng puso mo, galing sa Diyos yan. Kaya yung bawat tunog niyan, titik sa Diyos, dapat papuri. Hindi para sa iyo, hindi para sa iba, kundi para sa Diyos. Amen! Amen! Oh, glory! And the blast of the ram's horn grew louder and louder and louder and louder and louder and louder. Kaya po, sabi sa mga Israelita, ipagdiwang nyo ang kapistahang ito. Alalahanin nyo, gusto ko pong makita natin, kapatid. Yung event na yon, pinasimulan, at mayroon pong 3 event na iniugnay dito. 3. Una, hallelujah. Una, ito po yung royal presence. Bibilisan ko po, the royal presence, meaning the divine manifestations of the acts of God. And this blowing of the trumpet signifies royal events. Hallelujah. The shofar is about the calling of the people of God to worship. Panahon na para magpuri ka, hindi para magdiwang ka ng iba't ibang bagay, kundi pagpupuri para sa Diyos. They are sounding the alarm because the day is short. It is a wake-up call, mga pinagpala. Number, your days in earth is numbered. The announcement is given meaning. Hallelujah. Remember the divine manifestations of the sounding of shofar in Exodus chapter 19. Second, it is a royal honor. A grandeur meeting. Ng ano? Hallelujah, kapatid. Pag tinignan po natin ang pagdiriwang na ito ay paalala na darating ang pagtitipon at mangyayari iyon tulad ng Exodus chapter 19. Pag ang mga anak ng Diyos ay pinaakyat na sa langit. Amen. Ulitin ko po, yun ay panawagan pag ang mga anak ng Diyos, tingnan mo yung katabi mo, aakyat na sa langit. Are you ready? Are you ready? Dapat hindi lang ikaw, pati yung iyong mga mahal sa buhay. Dapat pati ang iyong mga kaibigan. Dapat pati yung mga kapitbahay mo para walang matira dito. Kasi kung may iwan sila, alam nyo na ang kasasapitan ng mga may iwan. There will be 7 years tribulation. Yung nakakarating sa ating mga balita ngayon, balita pa lang yun. At darating when the saints will be caught up for the wedding. Hallelujah. Malaking disaster yun. Di mo makakaya. You will have 2 choice kung may iwan ka. Pugot ulo, hindi pala ulo pupugotin, liig, ano? Ba't ba sinasabi nilang pugot ulo yan, liig naman ang pinuputol, ano? Para kasi mga Tagalog natin, maraming mali. Tatabi ka sa sasakyan, anak. Nasa gasaan. Parang sa Batangas. Nakain ka ba ng balot? Hindi po, nandito pa ako. Kapatid, sabi po ng Psalm or Revelation chapter 4 verse 1. Babasahin ko lang po. Behold, a door was opened in heaven,
And the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking to me, which said, Come up hither, and I will show you these things which must be hereinafter. May tunog ng trompeta na tinig tulad ng tunog ng trompeta. At yun ay yung, alam nyo na lahat, hindi ko nababasahin, 1 Thessalonians chapter 4, starting verse 16 onward. Ito yung nasa 1 Corinthians 15, verse 51 onward. Na ang lahat ng mananampalataya na nakahanda yung nagniningning ang kanilang ilawan, may sapat na langis tatawagin. At ang maririnig nila sa isang kisap mata, tulad ng tunog ng trumpeta. Hallelujah. And lastly, the royal coming of our sovereign Lord. Pag nakuha ka na ng Panginoon, nandun ka na 7 taon sapagkat naghihirap sa lupa, ikaw na may nandun, nagpupuri sa Diyos, nakatira ka sa palasyong inihanda ng Panginoon. Ang lalakaran mo ginto, ang mga poste nito, nako, mga nagniningning ang precious stones. Hindi ko na alam kung saan ka. Kasi iba't ibang lugar naman yun. Nako, itong anak ko to, medyo... Pero ang Diyos, sabi po ng Biblia, hindi nagtatangay ng tao. Kaya alam ko, pare-parehas ang pupuntahan natin doon. Amen? Kaya lang, iniisip ko, kung ang langit, ang tahanang inihanda ng Diyos, 4 square, kung ano yung taas, siyang lapad, paano tayo doon? Kaya may level. Nasain mo, doon ka sa malapit sa trono ni Lord. Sa malapit sa upuan ni Lord. Tulad ni Maria, habang si Marta nagluluto ng pagkain na bala sa pag-asikaso sa mga panauhin, si Maria nakaupo sa paanan ng Panginoong Hesus. Luke chapter 10. Nasain mo rito para doon. Nandun ka rin. Amen. Tinitingnan ko po yan, yung laki nito, yung lawak nito, yung description ng Biblia, yung taas at yung lapad, yung lawak, parehas lang. Hallelujah. Nasaan ka? Dapat sa paanan ng Panginoon. Wala po akong doctrinal reference doon, pero pag tinignan mo in the right mind, mayroon kang lugar sa langit. 7 years lang naman yon. Ganun lang kabilis doon. Kaya parang stopover ka lang doon. Bakit? Sa pagbabalik ng Panginoon in the millennial reign, pagbabalik ng Panginoon, kasama kang babalik. Kaya yun po yung sinasabing, reigning of our Lord God Almighty during the millennial reign. Hallelujah. At tutunog ang pakakak. Tutunog ang pakakak. Sabi po ng Joel chapter 2 verse 1, blow the shofar in Zion and sound the alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the earth tremble, for the day of the Lord comes. For it is near at hand. Hallelujah. Glory to God. Kapatid, pagdating ni Yahweh, nasan ka? Abala po ako ngayon sa hanap buhay ko, pastor eh. Marami akong pinag-aaral. Marami akong tinutulungan. Marami akong binibigyan. Marami akong pinagkakaabalahan. Naalala ko may kwento ang isang pastor minsan. Kwento lang naman. Kwento lang, hindi ko po sinasabing yun ay totoo. Narinig ko lang na kwento at kapatid, punta ka sa midweek service natin.
Nako, pastor, hindi obre kasi naglalaba ako eh. Kapatid, may prayer meeting ngayon. Nako, pastor, nag-aaral ako eh. Kapatid, sumama ka, halika, merong visitation. Abala kasi ako ngayon. Yung isa, meron po kasi kong itikan. Pastor, namumulot ako ng itlog. Medyo minodify ko na lang po yung kwentong yon. Nung mag-rapture, naiwan yung mag-iitlog. Naiwan yung estudyante. Naiwan yung mga ayaw sumama sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nagtanong yung isa, bakit po hindi ako nakasama? Kasi abala ka sa pamumulot ng itlog. Saan? Sa itikan mo. Kwento lang yon. Uulitin ko, kwento lang yon. Pero kapatid, kung iuugnay natin ang ating buhay, minsan lang ang Feast of the Trumpet, pero napakahalaga sa iyo at sa akin. Sapagkat inuugnay tayo in that day when God visited His people in Mount Sinai. Hindi nila natagalan. Kaya inalalala lamang nila. Pero ikaw, matatagalan mo. Bakit? Sa presensya ng Diyos na ibinigay sa iyo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. At naniniwala ako, sabi po ng Deuteronomy 11, verse 12. Pakipost mo nga yun. Yung aking kasi ibang salin. Sabi po sa Deuteronomy chapter 11, verse 12, and we are about to close. Mamaya po meron tayong, hindi ko pala nabanggit, i-request ko sana sila Brother John at Sister Wilria ang mag-minister sa eating of apple in a honey. Pastor, pakikalabit mo nga si Pastor John. Pwede ba? Busy. Oo, si Aling Marta nga pala siya ngayon. Ang daming Aling Marta ngayon, ano? Kasi may dala-dala kayo. Nasunod ba yung aking laing na hindi maanghang? Sabi ko noon, kung ang bunga ng lupa nyo, gabi, pwedeng wag mo nang dalhin yung gabi, luto na. Wag mo lang aanghangan. Hindi naman masarap kasi ang laing pag hindi maanghang, ano? Kapatid, sabi po ng Deuteronomy 11:12, ang ibinigay sa'yo ng Diyos, a land which the Lord thy God cared for, the eyes of the Lord thy God are always upon it. Lagi nakatingin ang mata ng Panginoon. Tinititigan ka, pinakikinggan ka, inaalam ang kalagayan mo. At ang sabi niya, hallelujah, mula sa pasimula, ngayon, Rosh Hashanah. Sa totoo, 2 araw kasi ang celebration nila. 2 araw, yun lang yung feasting na 2 araw. Hindi pala, meron 10 araw. Ano? Meron 7. Iba-iba. Pero yung 2 araw na ito, pinapahalagahan. Sapagkat mula sa pasimula hanggang sa katapusan ng taon, tuloy-tuloy na pagpapala ang ibibigay ng Diyos sa mga pinagpala. Amen. Amen. At bago po tayo magsalo-salo dun sa apple,
Parang napakasarap kagat-kagatin yung apple na ito, no? Meron po akong apo. Pag hawak yung apple, ang matitira sa'yo laman, ang kinakain, balat. Meron naman akong apo, ang kinakain yung laman, ayaw ng balat. Buti na lang ang lolo nila, ang kinakain, laman at balat. Hindi lang buto. Bawal daw kasi may cyanide ang buto ng apple. Huwag kakainin. Kapatid, gusto ko pa makita natin sa pagsasalo-salo natin ng apple. Ano sa Tagalog yung apple? Nag-slip kasi sa isip ko yung Tagalog, mansanas. Ang apple po ay sumisimbolo ng maraming bagay. Pero gusto ko po makita natin, ang apple ay isa sa mga prutas na makikita mo sa buong mundo. Nasa buong mundo. At lahat ng bansa nagtatanim ng apple, mansanas. Yun yung isang wonder ng ginawa ng Diyos. No? Kahit anong klaseng lupa, tutubuan ng mansanas. At ang mainam, napakaganda, yung pong balat na ayaw ng iba at gusto ng iba, ako naman po ay ginagawa ko, pag biniya ko yung mansanas, inaalis ko yung balat. Pero kinakapalan ko kasi yun ang kakainin ko. Yun daw po, sabi nila, ay pinakamasustansyang bahagi ng mansanas. Kaya ako itinatapon mo, tingnan mo ngayon. Pinakamasustansyang bahagi ng mansanas. At ito pinagpapatibay na yung laman na iniingatan ng balat ng mansanas na pipreserve for long. For long. Pansinin natin, hindi kagad nabubulok. Yung lansones mo, magandang maganda. Sandali lang pag umitim. Sabagay, masarap pa rin naman yung maitim na balat ng lansones. Pero pag tumatagal, pumapakla. Ang atis, ganun din, ano? Nabubulok. Pero ang mansanas can store yung laman for long. Kaya ikaw, tinuring na apple of the eye ng Diyos. May isa pa pong ginagamit sila kung New Year o Rosh Hashanah, yung pomegranate. Sa Tagalog, granada. Yung mga kaedad ko alam yon. Kasi nung ako'y bata pa, may puno kami ng granada. Ako'y nagpilit magtanim ng granada, hindi naging matagumpay. Kaya pagka nalang nakakakita kami, bumibili kami, grown sa ibang bansa. Pero alam mo ba bakit granada? Maraming buto. Symbolizing the promises of God, 360 plus. Kaya ang calendar din nila, kapatid, based sa lunar, 360 days. Sapagkat binilang nila. Di ko alam, subukan mong bilangin ang laman ng granada kung 360 plus nga ba. At bakit honey? Bakit honey? Sapagkat ito po'y napakatamis. Tulad ng matamis na pananaw sa atin ng Diyos. The sweetness of life given to us and considered by God for us. Very sweet ka sa Diyos. At alam mo ba, kapatid, kung hindi mo pa alam, sinabi ng alam, kung hindi mo pa alam, malalaman mo ngayon. In Exodus chapter 31, sabi po riyan, yung lasa nung kinain nilang tinapay na galing sa langit, sabi po, wafer made with honey. Kaya pag dumodo sila ng honey, naalala nila, pinakain sila ng Diyos ng honey. Parang
Ano ba yung Whopper sa Tagalog? Biscuit din ba yun? Hindi yata, no? Pero masarap ang Whopper, no? Isa po yun sa paborito ni Ate Raya, sa ate, yung Whopper at ako rin, ano? Napakasarap nun. Ito raw po yung mana. Whopper na lasang honey. At alam mo ba kapatid, sabi po ng journal sa Israel, sila ang pinakamalaking producer ng honey ngayon. Noon hindi masyado, pero ang pangako sa kanila ng Diyos, ibibigay ko sa inyo ang bayan na mayroong umaapaw, nagkatas at pulot. Kaya napakaganda at yung symbolism nito, gusto ko pang angkinin natin. From the beginning of the year, ngayong September, ano ba ngayon? 17? Ano bang day ngayon? 17. Hanggang sa next year. Hanggang sa next year, kung wala pa si Lord. Pero kung mamaya darating, hanggang ngayon na lang yun. Pero masarap, mararanasan mo mula ngayon kung hindi mo pa naranasan. At naranasan mula noon. Amen. At ite-treasure mo sapagkat napakahalaga at kapatid sa oras na ito sa paglapit natin sa Diyos. Sa pagbabalik ng Panginoon. Habang naghihintay ka sa royal homecoming, dapat maranasan mo the tremendous, supernatural, extraordinary favor in your life. Hallelujah. Bakit? May pangako ang Diyos bago tayo manalangin. Ala na po ba na ipamigay na tayong lahat ay tumayo? Ang sabi po ng Deuteronomy 28:13, bago tayo manalangin, gusto ko pang malaman mo yung sinabi natin kanina na dapat maranasan mo yung tremendous, supernatural, extraordinary favor in your life. Sabi po ng Deuteronomy 28 verse 13. The Lord, pakinggan mong mabuti at ilista mo at basahin mo, guhitan mo yung Biblia. The Lord shall make you the head and not the tail. Ulo. And ye shall be above only. And ye shall not be beneath. May kondisyon. If you heed the commandments of the Lord your God, which I command you this day, and are watchful to do them. Meaning, if we will be obedient to God. Dalawang Sunday pinag-usapan natin. Total obedience to God. At mararanasan mo yung pagiging ulo. Hindi buntot. Mararanasan mo yung nasa ibabaw ka. Wala ka sa ilalim. Kung susunod ka sa Diyos. Kaya napakalaga. Always refresh yourself that the trumpet of the Lord, a feast appointed by God. Hindi po tao. Ito po inilahad, itinakda, at inakda ng Diyos. Magdiwang ka sapagkat tatlo nga po, sabi natin, ang kahulugan nito sa mga mananampalataya. At ready ka na ba? Particularly sa pangalawang pangyayari. The great meeting in the air. The wedding day. And I believe sa paghahanda mo, nanasain mo kapatid, nanasain mo pinagpala. Hallelujah. Pagmamahal sa aking binigay, boses ng mga anghel, di mahayag pasasalamat. Lahat ng aking, lahat ng ito, ibibigay sa'yo. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos
Hallelujah. At habang nagbibigay tayo ng papuri sa Diyos, habang sinasamba natin ang Panginoon, lalo na sa pag-alala sa pagdiriwang na ito, the Good Year 5784, Rosh Hashanah, the head of the year, and Yom Teruah, the Feast of Trumpet. As you pray to God, commemorating this day, so important, na tayo ibinilang na apple of the eye, nasa itim ng mata, tulad ng salamin sa paningin ng Panginoon. Tingnan mo ang apple, gaano siya kahalaga, sapagkat inihalin tulad sa paglingap ng Diyos. Napakahalaga. Yung tamis ng kanyang pagmamahal. At habang ikaw ay nananalangin sapagkat di mo lamang kakainin at idadaw-daw ang apple na ito ng isang pangkaraniwang pagtikim ng apple and honey. Nais ko pang anyayahan ka to appreciate the doings of God. Yung every year na sineselebrate natin, at kanina nga po nakita ko yung record ng 2022. The same message from God. Pahalagahan sapagkat ito'y paghihintay. At pasalamatan mo kapatid sapagkat binigyan ka ng buhay at isang araw tatawagin ka ng Panginoon in the great homecoming, in the meeting in the air, and your name will be called. Ikaw lamang ang makakarinig sapagkat kukuhanin ka ng Panginoon. Manalangin ka kapatid in your little way. Little sapagkat sandali lamang ang pagtitipon na ito. And if you want a longer prayer, then have your time talking to God in the fourth watch of the night or any moment of the day na gusto mong magkasarili ng kayo ng Diyos. But this moment, nais ko pong anyayahan ka. Refresh mo ang sarili mo at i-remind mo rin ang Panginoon, Lord, narito ako, the apple of your eye. At ikaw rin, Lord, ang apple of my eye. Lord, narito po ako, idinidip yung apple sa honey sapagkat ganun ka po katamis. At ganun din po kami ka-sweet sa'yo. Let's do it two-way. Acknowledge God and let Him recognize you. Pagka tumawag, you can loudly say, Present! Yes, I am here, Lord! Si Bartimeo sumigaw at na-check ang kanyang attendance ni Lord. Sabi sa kanya, your faith hath made you whole. Kapatid, sasabihin din ni Lord sa iyo, your faith hath made you whole. Sige po. Yung tribute na awit, napakagandang pakinggan po. Habang inaawit nila ito at nagbubulay-bulay ka, pasalamatan mo ang Diyos. Oh, we praise you, Adonai, our God, sovereign of the universe, for giving us life and for sustaining us and enabling us to reach this season
the Feast of the Trumpet. Rosh Hashanah, the head of the year, 5784, with the Yom Teruah, celebrating, Lord, yung panahong dinalo mo ang Israel in the Mount of Sinai, and you handed over the Ten Commandments, and great was, yes, that presence in the mount where your people gathered. At hindi lang mararanasan ng mga naghihintay in the day you take us with you for our homecoming. At naniniwala ako, Lord, yung last trumpet, the sounding will be yung announcement, you are taking place, reigning the earth, though the Bible said 1,000 years. We believe, Lord, kasama mo kami sapagkat tagapagmana kami. Salamat po sa iyo, Diyos. Sapagkat ikaw nga, hallelujah, ang aming El Shaddai. Ikaw nga ang aming sovereign God. Ikaw si Yahweh. Sabi mo, I am the Lord, I change not. Noon ay nagpahayag ka sa Israel at patuloy kang magpapahayag sa amin. At patuloy dun sa darating na panahon, makikita at mararanasan ka. Salamat po sa apple na ito na simbolo, Panginoon, ng buhay at ng honey na simbolo ng iyong matamis na pagmamalasakit sa amin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kainin po natin yung isinausaw na tinapa na apple, pasalamatan ng Diyos. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa lahat niyang ginawa, sa dugo niyang tumigis, sa kapangyarihan niya'y ako'y niligtas. Sa Diyos ang papuri, sa lahat niyang ginawa. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa lahat niyang ginawa. Sa dugo niyang tubig, sa kapangyarihan niya'y ako'y niligtas. Sa Diyos ang papuri, sa lahat niyang ginawa. Lahat niyang ginawa. Nakakain na po ba ang lahat? Matamis po ba? Sige nga po, taas ang dalawang kamay. Lord, ito yung araw na ginawa mo sa amin. At yung tamis na pinakain mo ngayon ay walang pait na papalit dito. Simula ngayon, ideklara mo sa sarili mo, mabubuhay kang parang nasa langit, lalakad kang parang nasa langit, at makikita sa mundong ibabaw na galing kang langit. Amen? Amen? Sige, bigay nga in the best na palakpak kay Lord. Yung palakpakang yung palakpakang hindi nakamukha kahapon. Woo! Sa Diyos ang papuri, sa lahat niyang ginawa.
Sa kapangyarihan niya'y ako'y niligtas. Sa Diyos ang papuri sa lahat niyang ginawa. Lahat niyang ginawa. Ibigay the best of all kay Lord.